So, good day everyone. My name is Radia Iskak. So, ang report ko ngayon is Chapter 17, Rizal in Brussels, 1890. So, sa chapter po na ito is nagsisimula sa isang quote ni Jose Rizal. Now I must ponder deep, meditate, and struggle on. And sometimes I must weep for he who loved, who'll keep great pain has undergone. So, ibig sabihin nito is kailangan niyang mag-isip ng malalim, magtiis or magsakripisyo dahil sa tunay na pagmamahal ay dumadaan sa matinding sakit. Makikita dito ang emotional state ni Rizal noong panahong iyon. So, noong January 28, 1890, is umalis si Rizal sa Paris at pumunta sa Brussels, sa kapital ng Belgium. So, dalawang dahilan kung bakit siya umalis sa Paris. Una po is sobrang mahal ng cost of living sa Paris dahil may international exposure noon. So, mataas ang gastusin at paubos na ang kanyang pera. So, ang second na dahilan or pangalawang dahilan is masyadong magulo at masaya sa ang social life sa Paris. So, maraming gathering at events na nakaka-distract sa kanya, kay Rizal. Dahil dito is nahihirapan siyang focus sa pagsusulat sa kanyang pangalawang nobela na El Filibusterismo. So, may dalawa siyang kaibigan tulad nila Marcelo H. del Pilar at Valentin Ventura na nag-isip na baka tumatakas lang siya sa ibang babae katulad ng nangyari noong umalis siya sa London. So, nilinaw ni Rizal na ang tunay na dahilan ay financial problem dahil nauubos na ang kanyang pera sa Paris. Dahil dito is inalok siya ni Valentin Ventura na tumira na lang sa Paris ng libre. Tumira si Rizal sa kanyang boarding house. Pero hindi tinanggap ni Rizal ito. Bakit? Hindi niya tinanggap dahil dahil mataas ang kanyang sense of dignity. Ayaw niyang tumanggap ng tulong na parang charity. Mas pinipili niyang magsakripisyo kaysa umasa sa iba. So, sa part na ito is makikita natin ang pagiging responsible, disiplinado at may dignidad si Rizal. Pinapakita rin dito kung gaano siya dedicated sa pagtatapos ng kanyang nobela para sa bayan. So, ngayon naman is pag-uusapan natin yung buhay ni Rizal sa Brussels, life in Brussels po. Nang lumipat siya sa Brussels po is kasama niya si Jose Albert. Tumira sila sa isang simpleng boarding house sa 30th Road, Philippine Champagne. So, ang boarding house na ito is pinapatakbo ng dalawang Jacobi sisters. Pagkaraan ng ilang panahon po is umalis si Jose Albert sa lungsod at pinalitan siya ni Jose Alexandrino na isang engineering student naman. So, habang nasa Brussels, si Rizal is sobrang busy niya. Doon niya pinagpatuloy ang pagsusulat ng kanyang pangalawang nobela na El Filibusterismo. Sa continuation ng ito na yung continuation ng Noli Me Tangere. So, hindi siya naging idle kahit isang oras. So, bukod sa pagsusulat ng nobela is nagsusulat din siya ng mga articles para sa La Solidaridad at mga liham para sa kanyang pamilya at mga kaibigan. So, bilang isang doktor si Rizal po is naglalaan din siya ng oras sa medical clinic. Ibig sabihin po, hindi lang siya manunulat, kundi patuloy din siyang nagpa-practice ng kanyang profession. So, para naman sa recreation, nag-gymnastic siya sa gymnasium at nagpa-practice ng target shooting at fencing sa armory.
Sa liham niya kay Antonio Luna is sinabi niya na pumupunta siya sa clinic, nagbabasa, nagsusula at nag-iensayo sa gym at armory. Pinagmamalaki pa niya na kaya niyang maipasok lahat ng bala sa isang 20 centimeter target mula sa 25 meters ang layo. Pinapakita nito na disiplinado at physically active si Rizal. So pagdating naman sa pagtitipid po is kilala si Rizal sa pagiging matipid. So ayon kay Jose Alexandrino, minsan nagdesisyon silang magluto ng pansit para magkatipid. Gumastos sila ng budget para sa isang araw, pero nagkamali si Rizal ng pagkukwenta kaya naging pang 2 araw yung gastos. Dahil dito is napilitan silang kumain ng pansit sa lunch at dinner sa loob ng 2 araw. Rizal's articles in La Solidaridad. So ngayon naman po is pag-usapan natin ang mga artikulo or articles ni Jose Rizal. So dito po is sinusuportahan ni Rizal ang pagtatag ng pahayagang ito ni Garciano Lopez Zaina dahil kailangan ng kilusang propaganda ng isang opisyal na boses o organ para sa may pahayag ang mga hinaing at layunin ng mga Pilipino laban sa pangabuso ng mga Kastila. So sa pagsulat niya, gumamit siya ng 2 pen or ginagamit niya pang sulat. So ang pangalan ng pen na yun is Dimas Alang or Laong Laan. Dimas Alang or Laong Laan na ibig sabihin po ever ready. So na nagpapakita na lagi siyang handang lumaban para sa bayan. So mula 1889 is hanggang 1890 is marami siyang mahuhusay na artikulo na naitala. So ang number 1 po is yung La Verdad para Todos, the Truth for All, May 31, 1889. So ito yung unang artikulo ni Rizal sa La Solidaridad. Dito is pinaglalaban niya ang katotohanan para sa lahat. Sa second one naman is Verdades Nuevas, New Truths, July 31, 1889. So naglalaman ito ng mga bagong pananaw at katotohanan tungkol sa kalagayan ng Pilipinas. Ang pangatlo is propanation. Ang propanation. Ang propanation po is July 31, 1889 is isa itong matinding pagbatiko sa mga Priel dahil tumanggi silang ilibing si Mariano Herbosa sa Catholic Cemetery dahil bayaw siya ni Rizal. So pang-apat naman po is differences. September 15, 1889. So dito naman is nilagay dito ang mga pagkakaiba ng pananaw at sistema sa lipunan. Number 5 naman po is Pilipinas dentro de 100 años. The Philippines a century hence. So naitala ng sunod-sunod mula September 30, 1889 hanggang February 1, 1890. Dito is nagbigay si Rizal ng prophecy na balang araw is magre-revolution ang mga Pilipino laban sa Spain at makakamit ang kalayaan. Ngunit sinabi rin niya na maaring mapasa ilalim ng Pilipinas ang pamahalaan ng United States. So number 6 naman is Ingratitudes, January 15, 1890. So dito naman po is ito ay sagot niya kay Governor General magpalinlang ng mga tao sa mga walang utang na loob. Ipinagtanggol ni Rizal ang mga Pilipino laban sa ganitong akusasyon. So number 7 naman is Sin Nombre, without name. So dito is February 28, 1880 is isang artikulong tumalakay sa mga isyong panlipunan. Number 8 is Sobre la Nueva Ortografía de la
lingua, Tagalog. So April 15, 1890 is dito is iminungkahi ni Rizal ang bagong paraan sa pagbaybay sa wikang Tagalog para sa mas makabuti at papaunlad ito. So number 9 is Cosas de Pilipinas. Things about the Philippines. April 30, 1890 naman ito siya ginawa. Tumatalakay ito sa iba't ibang bagay tungkol sa kalagayan ng bansa. So number 10 is sobre la indolencia de los Filipinos, on the indolence of the Filipino. So July 15, September 15, 1890. So itong napakagandang sanaysay kung saan ipinagtanggol ni Rizal ang mga Pilipino laban sa paratang na sila ay tamad. Ipinaliwanag niya ang itinatawag na katamaran ay bunga ng maling sistema at pag-ubuso ng mga Kastila. Rizal criticized Madrid Filipinos for gambling. So dito, ngayon naman po is pag-uusapan natin kung paano pinagsabihan niya sa Rizal ang mga Pilipino sa Madrid tungkol sa pagsusugal. So habang nasa Brussels si Rizal, nakatanggap siya ng balita mula kina Juan Luna at Valentin Ventura na ang ilang Pilipino sa Spain ay sobra ang pagsusugal. So dahil dito is nasisira raw ang magandang pangalan ng mga Pilipino. Ayon pa sa balita, pati mga magulang sa Pilipinas ay nadismaya sa kanilang mga anak na nasa Europe. So hinimok ni Luna at Ventura si Rizal na gumawa ng aksyon. Kaya naman noong May 28, 1890 is sumulat si Rizal kay Mercado X del Pilar upang paalalahanan ang mga Pilipino. So sa kanyang liham, sinabi niya na hindi pumunta sa Europe ang mga Pilipino para magsugal at maglibang, kundi para magtrabaho para sa kalayaan ng bayan at para sa dignidad ng kanilang lahi. Sinabi pa niya na hindi kailangan pumunta ng Europe kung pagsusugal lang din ang gagawin. So dahil marami namang sugal sa Pilipinas. So binigyan din niya na ang kabataan ay dapat ginagamit ang kanilang lakas at talino sa mga mas mataas marangal ang layunin. Kung ang mga inasang maglilingkod sa bayan ay mag-aaksaya lamang ng oras sa sugal is baka hindi sila maging karapat-dapat sa kalayaan kundi sa pagkaalipin. So nanawagan siya sa patriotismo na lahat ng Pilipino gusto niyang patunayan nila sa mga Kastila na kahit may paghirap o ang mga Pilipino hindi sila nagpapakababa o nagpapasama sa maling gawain. So ngunit nagalit ang mga Pilipinong nagsusugal sa Madrid nang malaman nila na ang moral lesson ni Rizal. Dahil dito is tinawag nila siyang Papa o Papa or Pope imbis na Pepe bilang pang-aasar. So ngayon naman po is pag-uusapan natin ang masamang balita na tanggap ni Jose Rizal habang siya ay nasa Brussels. So bad news from home. So dito habang abala si Rizal sa pagsusulat at pag-aaral sa Europe, nakatanggap siya ng mga liham mula sa Pilipinas na labis na nagbigay sa kanya ng pag-aalala. Lumalala na ang problema sa lupa sa Calamba na kilala bilang Calamba Agrarian Trouble. Patuloy na tinaasan ng mga trial ng mga Dominican hacienda ang renta sa lupa. Dahil dito is tumanggi ang ama ni Rizal na si Don Francisco na magbayad ng renta. Dahil sa tapang niya, sumunod din ang ibang tenants at tumanggi na rin silang magbayad. So dahil dito is nagsampa ng kaso ang Dominican Order laban sa pamilya Rizal upang mabawi ng kanilang mga lupa sa Calamba. Hindi lang iyon,
pinahirapan at pinalayas pa ang mga tenants kabilang ang pamilya ni Rizal. Mas lalo pang sumakit ang sitwasyon dahil ang kapatid ni Rizal na si Paisiano at ang kanyang mga bayaw na sina Antonio Lopez at Silvestre Ubaldo ay ipinatapon sa Mindoro. Samantala si Manuel T. Higaldo naman ay pinatapon sa Bohol sa pangalawang pagkakataon. Dahil sa mga pangyayaring ito, labis na nalungkot at na-distress si Rizal. Nasasaktan siya para sa kanyang mga magulang, kapatid at mga kamag-anak na nagdurusa sa Pilipinas. Dito na sa presentiment of death. Ngayon naman po is pag-uusapan natin ang bahagi ng tinatawag na presentiment of death. So habang nasa Brazil si Jose Rizal, dumaan siya sa matinding pag-aalala at kalungkutan dahil sa problema ng kanyang pamilya sa Calamba. Dahil palagi niyang iniisip ang kanilang paghihirap, nagiging restless siya tuwing gabi at nagkakaroon ng masasamang panaginip. So kahit hindi siya naniniwala sa pamahiin, nagkaroon siya ng pagkiramdam na baka hindi siya mabuhay ng matagal. Pero mahalagang tanda na hindi siya natatakot mamatay. Ang mas mahalaga sa kanya ay matapos niya ang kanyang pangalawang nobela at bago dumating anumang mangyari sa kanya. Gusto niyang matapos ang El Filibusterismo dahil pakiramdam niya ay wala nang ibang makakapagpatuloy nito kundi siya lamang. Noong June 11, 1890, sumulat siya kay Marcel S. del Pilar at inamin niya ang kanyang nararamdaman na ikinuwento niya nung bata pa siya. May paniniwala siyang hindi siya abot ng 3 taon. May mga panahon din daw na halos gabi-gabi niyang napapanaginipan na patay na ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak. May isa pa siyang panaginip kung saan tila bumaba siya sa ilalim ng lupa at nakakita ng maraming taong nakaputi at tahimik. Nakita rin niya roon ang kanyang dalawang kapatid na isa na patay at isa na buhay pa. Gayunpaman, nilinaw niya na hindi siya naniniwala na lubusan ang mga panaginip na iyon. Malakas naman ang kanyang katawan at wala siyang sakit. Sinabi pa niya na inihahanda niya ang sarili niya sa anumang maaring mangyari. Kaya ang kanyang ang pangalan ng kanyang pen is Laong Laan ay nangangahulugang ever ready. Sa kabila ng mga iniisip niya is sinabi rin niya na hindi siya depressed o malungkot. Patuloy pa rin siyang nagsi-gym at nagpa-practice ng fencing at shooting. Ipinapakita nito na kahit may takot o pangamba siya, hindi siya nagpapadala rito. Sa halip po is mas lalo pa siyang naging determinado at tapusin ang kanyang misyon. So, preparation to go home. Ngayon naman po is pag-uusapan natin ang paghahanda ni Jose Rizal sa kanyang planong pag-uwi ng Pilipinas. Dahil sa matinding paghirap na dinaranas ng kanyang pamilya sa Calamba, nagdesisyon si Rizal na umuwi na ng Pilipinas. Hindi siya kayang manatili sa Bruces at magsulat lamang ng libro habang ang kanyang mga magulang, kamag-anak at kaibigan na nagdurusa sa malayong bayan. Nabalitaan din niya na si Gracino Lopez Zena ay nagbabalak pumunta sa Cuba. Kaya noong July 9, 1890, sumulat siya kay Mariano Ponce upang tutulan ng plano ni Graciano. Sinabi niya na hindi dapat pumunta sa Cuba para mamatay sa yellow fever. Sa halip po, mas makakabuti na bumalik sa Pilipinas at ipaglaban ang kanyang mga prinsipyo kahit pa ito ay nagdulot ng panganib. Sinabi pa ni Rizal sa isang makapangyarihan sa kanyang linya is, "We have only once to die, and if we don't not die well, we lose an opportunity which will not again be present to us." Ibig sabihin, minsan lang tayo mamatay, kaya dapat maging makabuluhan marangal ang ating buhay at sakripisyo. Sa isa pang liham kay Ponce noong July 18, 1890 is ipinahayag niya ng kanyang matibay na desisyon na umuwi kahit alam niyang delikado at maaaring ituring na imprudent ang kanyang plano. Hindi siya natakot,
Para sa kanya, masyadong maingat ang mga Pilipino at dahil dito walang pagiging pagbabago sa bansa. Kaya gusto niyang subukan ang ibang paraan. So, ang tanging pumipigil lamang sa kanya ay ang pag-aalala kung papayag ba ang kanyang mga magulang. Ayaw niyang madagdagan ang kanilang paghihirap sa kanilang katandaan. Sinabi rin niya na kung tutol ang kanyang mga magulang, handa siyang maghanap ng trabaho sa ibang lugar sa mundo. Ngunit halos lahat ng kanyang mga kaibigan kabilang sina Ferdinand Blumentritt, Jose Maria Basa at si Mariano Ponce ay napabahala sa kanyang plano. Binalaan nila siya tungkol sa malaking pangalit sa naghihintay sa kanya sa Pilipinas. So, on to Madrid instead of home. Ngayon naman po ipag-uusapan natin kung bakit sa halip na umuwi agad sa Pilipinas ay nagpunta mula sa Madrid si Jose Rizal. Sa una, hindi pinansin ni Jose Rizal ang mga babala sa kanyang mga kaibigan tungkol sa panganib na naghihintay sa kanya sa Pilipinas. So, determinado siyang umuwi at walang banta na nakapagbabago sa kanyang desisyon. Ngunit may isang pangyayari na biglang nagbago sa kanyang plano. Nakatanggap siya ng liham mula sa kanyang kapatid na si Paciano na sulat na iyon. Sinabi na natalo sila sa kaso laban sa Dominicano tungkol sa lupa sa Calamba. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang laban dahil inapelan nila ang kaso sa Supreme Court at sa Spain. Dahil dito, kailangan nila ng abogado sa Madrid na hawak sa kanilang kaso. So dahil sa sitwasyong ito, sumulat si Jose Rizal kay Marcelo H. del Pilar noong June 20, 1890 upang kunin ang serbisyo nito bilang kanilang abogado. Ipinaalam din niya na pupunta siya sa Madrid upang personal na bantayan at asikasuhin ang kaso ng kanilang pamilya. Sa Brussels, sa simula ng susunod na buwan sa buwan na darating sa Madrid bandang August 3 or 4. To my muse, 1890. Ngayon naman po is pag-uusapan natin ang tulang isinulat ni Jose noong 1890. Ang tulang parang sinasabi ni Rizal na hindi na uso ang muse o inspirasyon sa panahong ng iyon. Ang mga makata raw ay hindi na gumagamit ng lyre at ang mga kabataan ay may iba ng inspirasyon. Ibig sabihin po is nagbabago ng panahon at may siling ay hindi na katulad ng dati. Sa mga sumusunod na saknong, makikita natin na tila nagpapaalam na si Rizal sa kanyang muse. Sinasabi niya dati na ang muse ang nagbibigay sa kanya ng inspirasyon sa mga tulang may pag-ibig at kagandahan. Ngunit ngayon, kailangan niyang magpakatotoo at magsulat na hindi lamang para sa sining, kundi para sa mga seryosong layunin. Kailangan niya ng earn the gold o maghanap buhay at harapin ang realidad ng buhay. May linya sa tula na nagsasabing, now I must ponder deep, meditate and struggle on, and sometimes I must weep, for he who love will keep, great pain has undergone. Pinapakita nito na handa siyang mag-isip ng malalim, magsumikat kahit umiyak kung kinakailangan dahil ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay bayan ay dumaraan sa matinding sakit. Sa huling bahagi ng tula is sinabi niya na ang kanyang bayan ay hindi nagbibigay ng gantimpala sa sining kundi kadena at kulungan. So, ibig sabihin, ang mga taong lumalaban para sa katotohanan ay kadalasang pinaparusahan. Ngunit, bago tuluyang umalis ang kanyang muse, hinihiling niya na bigyan pa rin siya ng inspirasyon sa isang awit para sa mahihina at isang hamon laban sa pag-api ng mga tirano. Sa kabuuan, ang To My Muse ay isang tula na nagpapakita ng kalungkutan, sakripisyo at pagbabago sa buhay ni Rizal. Mula sa romantikong inspirasyon, lumapit siya sa mas seryosong layunin.
ang paglaban para sa bayan. Ipinapakita nito na ang kanyang panulat ay hindi lamang para sa sining kundi para sa katarungan at kalayaan. Romance with Hussein Jacobi. So panahon naman ng paghahanda ni Jose Rizal para sa kanyang biyahe papuntang Madrid, may dalawang bagay na nagbigay sa kanya ng konting kaligayahan. Una, ang Summer Festival sa Belgium, na isang carnival na puno ng makukulay na kasuotan. Magandang plots at maraming araw ng kasiyahan. Ito ay nagbigay ng aliw kay Rizal sa gitna ng kanyang lungkot dahil sa mga problemang dinaranas ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Pangalawa, ang kanyang pagkakakilala at relasyon kay Hussein Jacobi, ang maliit na pamangkin ng kanyang mga landlady. Si Rizal ay isang gentleman, charming at dignified. Kaya nahulog ang loob ni Hussein sa kanya. Dahil malayo siya sa sariling bansa at si Leonor Rivera ay napakalayo rin. Natural na nakahanap siya ng paunting kaligayahan sa kumpanya ng isang magandang Belgian girl. Maaring nakipag-flirt siya, pero hindi siya pinagsamantala ni Hussein o bumaba sa isang hindi tapat na relasyon. So, tulad ng ibang kababayan sa buhay niya, Segunda Katigbak, Leonor Rivera, Ossie San, Getty Beckett, Consuelo Ortega, Y. Ray, at ang mga posted sister. Nahulog din ang loob ni Hussein kay Rizal. So, nang umalis si Rizal nung huli ng July 1890 papuntang Madrid, umiyak si Hussein sa pamamaalam. Kahit na nasa Madrid si Rizal, hindi siya nakalimutan ni Hussein. Sumulat siya sa liham sa kanya sa French, nagpapahayag ng kanyang kalungkutan at pangungulila. So, sinabi niya na palagi nasa isip niya si Rizal, malungkot siya at walang ibang nagpapagaan ng kanyang pakiramdam. Hiling niya na bumalik si Rizal at ang tanging salita mula sa kanya ay makapagpapasaya sa kanya. So, makikita natin dito na kahit abala si Rizal sa kanyang mga tungkulin at laban para sa bayan, normal lang na maramdaman niya ang kalungkutan at human emotion, isang bahagi ng pagiging tao. So, doon lang po nagtatapos ang aking report sa Chapter 17, Rizal in Bruces 1890.